Napakahalaga po ang climate information services sa ating mga magsasaka o farmers po dito sa Isabela, lalong-lalo na po dito sa bayan namin ng Itiague, para ma-inform po sila kung ano po yung mga dapat nilang ihanda, paghandaan sa tuwing may mga iba't ibang kalamidad, kasi sa ngayon po is talagang climate change mo ang nangyayari na sa atin ngayon sa kasalukuyan pong po natin, nararanasan natin dito po. Ang natatanggap namin is through po sa ating Pag-asa forecast po ng Pag-asa. Then ini-inform na po namin yung mga farmer po kung may sakali man na may tagtuyot na darating po sa ating bayan or sa ating pong lalawigan po. Through invitation po from the Department of Agriculture, na kami po ay uma-attend po para i-inform din po kami yung about po sa climate information services po. Through technical briefing po, nagpupunta po kami sa mga barangay or sa barangay po, doon po kami nagte-technical briefing, ini-inform namin po yung mga forecast or mga information about sa climate change sa mga magsasaka, upang sa ganun po is handaan po nila yung mga darating po na mga sakuna po sa ating lalawigan po dito sa ating Isabela. Una po sa lahat, naggagawa po kami ng communication letter po sa barangay captain. In-indicate na po namin doon na magkakandak po kami ng technical briefing sa iba't ibang na po yun sir, iba't ibang programa na po ng ating opisina. Una po yung kung sa climate change, sa mga information dissemination about sa programa ng magsasaka, kung ano po yung mga dapat gawin nila, ano yung mga technology po na malalaman po nila sa aming opisina. Then yun po, courtesy call. Then after that, magseset po kami ng date doon po sa barangay na yun. Through cluster area po or barangay, for example po sa forest region, kasi po din mahirap din po sa forest region yung mga pag-akyat po ng mga ating farmers. So nagka-cluster area na po kami sa isang barangay, then doon na po sila iniipon na po doon namin, at doon na po yung venue namin ng technical briefing po or meeting po, para isahan na lang po yung gagawin po namin schedule, para hindi naman po sila mahirapan po sa pag-akyat po sa amin. Meron po kaming projector area, then meron pa yung pinapanood na information po talaga sa about climate change, about program po sa amin sa agriculture, or through na lang po, verbal na rin po yung iba namin po ginagawa sa mga magsasaka. Sa totoo lang po sir, yung challenges namin as yung nagkakantak po ng services sa mga farmer. Minsan din po kasi talagang itong mga farmer minsan hindi talaga sinusunod yung mga information. Meron din naman po sumusunod, meron naman pong hindi sumusunod. So parang yung sa word nga nila na adaptan, parang doon pa lang po sila mag-action. Hindi po nila agad-agad ginagawa yung information, or yun po yung mga hirap po sa part namin na hindi agad po nila ina-apply sa kanilang sa kanilang mga bukid or so whatever po na mga information po na binibigay namin sa mga farmers. Yung natatagalan sir, in the sense siguro po na wala po silang mga, for example, nandyan ang El Nino sir, di ba? Yung pag sabi namin may El Nino ganito. So ang iniisip na nila, wala po kaming water pumps or kulang kami sa pambili ng mga gas. So ang ginagawa naman po namin, pag may mga ganyan po na nire-report din po namin, then dumarating naman po yung mga ayuda na ibinibigay namin sa kanila, na may mga gasoline allowance or so whatsoever po na makukuha nilang maibibigay po naming mga ayuda po sa kanila. Sa about pagdating na po ng typhoon sir, talagang hindi naman po namin agad-agad
through social media na lang po kami na nag-i-inform sa mga farmer. For example, ngayon po, pinorkas na pa ng Pag-asa na may signal or may typhoon po tayong parating. So, meron po kaming social media, may nag-create po kaming group chats po sa mga kapitans na doon na lang po namin isinesend yung information na mag-pre-master list na kung masisira man po mataniman or mag-flood po ng mga fish ponds. Then after na po yung typhoon, nandyan na po yung report namin para po naman agad-agad namin pong submit po sa kinaukulan po sa Department of Agriculture and sa Bureau of Fisheries po. Ang mensahe ko lang naman po sa aking mga kapwa magsasaka at fisher folks na sundin lamang po natin ang mga information, dissemination na aming mga binibigay sa inyo naman po sa inyo para naman po sa kabutihan po ng lahat. Sir, makatulong po sila sa yung mga state universities and other agencies. Siguro din po tulungan po sa amin kung ano po yung kailangan at kailangan po talaga ng ating mga magsasaka po bilang po tulong sa ating mga, hindi lang po siguro sa mga informations or dissemination kasi mostly naman po ang mga farmers mas kinuhakan po talaga yung actual ng mga hindi lang po sinasabi kundi po ginagawa. Ayan po yung gustong talagang makita or ma-experience ng ating mga farmers. Siyempre po pag sinasabi lang po natin, siyempre pinapakinggan po. Pero mostly po kasi pag may bigay ka ng mga ayuda or something na po talagang makakatulong na po sa kanila, yun po talaga, gagalaw po ang ating mga farmers. Doon po na ang gagaan at susundin po nila yung mga information natin na sinasabi. Hindi lang po sa salita po, pero talagang gagawin po natin sa kanila, yung makakatulong po tayo sa kanila. Yung talagang kailangan po nila, sir, is talaga yung kapalit ng mga seeds, mga abono, fertilizers, lahat po ng mga insecticides, lahat po talaga ng gamit, kung tutuusin, ibigay po sa kanila. So, yung mga ngayon for the kanpo is yung talagang ayuda po na ngayon na binibigay namin na po sa kanila is yung galing po sa ating national government is yung RFFA po, yung financial assistance po talaga sa mga farmers. Yun po yung malaking tulong po para sa kanila. Yung panggastos talaga nila sa mga bukirin at fish pond po nila. Nandyan po sila, tumutulong po sa amin. Sa mga kapwa ko mga agricultural technologists po sa region or sa Isabela, ang mensahe ko lang po, gampanan po natin at tulungan po talaga natin ang ating mga farmers. Dahil sila po talaga yung ating kauna-unahang kailangan sa ating ekonomiya, sa ating pong pamumuhay. Farmers po talaga ang ating, kaya tiisin po natin kung ano man po natin yung mga experience na mga sinasabi, yung mga farmer po sa atin, kahit inaaway na po tayo, yun nga pong salita nila na talagang habaan ang ating mga pasensya kasi tayo po talaga yung tumutulong sa kanila na habaan talagang pasensya kahit po sila nangaaway na po sa atin. Pasensyahan na lang po natin sila at yun lang po.